Pakakasuhan na rin ng Office of the Ombudsman sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga maanumalyang proyekto sa flood control. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, tinitingnan nila ang anggulo ng conspiracy at anomalya sa pagpapalabas ng pondo para sa proyekto. Pinaghahandaan nila ang pagsasampa ng plunder case laban sa mga matataas na opisyal sa buwan ng Mayo. The former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir? Flood control related in so many ways, yes. Ayon kay Remulla, marami pa silang ihahabla, kabilang ang magkapatid na Ed Vic at Eric Goyap na maariring masampahan ng plunder bukod sa graft at malversation. Sinabi rin ng Ombudsman na dahil sa nakikitang anomalya sa budget process, posibleng madamay pa ang iba pang mambabatas sa mga kasong isasampa. Tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Samantala, nagbabala naman si Remulla na ipasususpende niya ang House Secretary General kung patuloy itong tatanggi sa kahilingan nilang makakuha ng kopya ng salin ng mga kongresista. Layunin ng Ombudsman na makuha ang dokumento ng yaman ng mga kongresista at mga empleyado ng Kamara para sa kanilang investigasyon. Ayon pa sa kanya, hindi umano nakikipagtulungan ang Secretary General sa naunang supina na ipinadala. Kasama rin sa hinihinga ang salin ng para sa Deputy Secretary General dahil bahagi ito ng mga nais nilang kasuhan ng plunder. Samantala, nagsimula na ang pagdinig ng Sandigan Bayan para sa apela ni dating Senador Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang akusado na makapagpiyansa sa kasong malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Humarap si Revilla at ang iba pang akusado sa pagdinig. Una nang pinalaga ng depensa ang musyon ng prosekusyon na makapagdagdag ng ebidensya. Gayunman, pinayagan ito ng mga mahistrado dahil wala pang nalalagdaang pre-trial order. Ang NBI Bulacan engineer na si Ivan Samson ang unang tumestigo sa bail hearing. Isa siya sa lumagda sa reklamo laban kay Revilla. Sa pagtatanong ng depensa, inamin nitong hindi nila napadalhan ng subpoena ang dating senador para makasagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Wala rin itong nai-attach na ebidensya na siya ay kabilang sa mga signatory sa proyektong nakapaloob sa national budget. Ayon pa sa kanya, dumepende sila sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate hearing nang isama si Revilla bilang karagdagang respondent sa malversation complaint sa Department of Justice. Magkakaroon muli ng bail hearing sa Miyerkules, April 8. Bukas araw ng Martes ay magsisimula naman ang trial ng Sandigan Bayan para sa kasong graft laban kay Revilla. Sa kasong ito, nagawa ng dating senador na makapagpiyansa. Attorney Sal, marami ang natuwa sa balita pero may alinlangan din sila kasi nga po sa ombudsman ito ang magsasagawa. Ano pong masasabi niyo sa ulat na yan? Dalawa lang yan, ibig sabihin yan. Number one, kaya nag-aay ng kaso yan, para mapatotohanan yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na magpapakulong siya kahit na late na nga, na December na sabi niya, magpapakulong siya ng mga hindi umanong involved sa flood control project corruption. At pag inihain mo yung plunder na yan, sigurado kulong kasi walang bail yan. Hindi discretionary. Kailangan magkaayin ka pa ng petition for bail at kailangan probahan ng prosecution na malakas ang ebidensya nila kaya hindi ka dapat bigyan ng bail. So yan ang isa. Ang pangalawa naman, para ipakita na gano'n din, pareho nung unang sinabi ko, na totohanan itong si Presidente Marcos Jr. sa kanyang commitment na tutugisin niya at ipakukulong niya. Pero, ang problema, baka niluluto nila ang kaso. Madaling sabi, maghahain sila ng kaso na mahina para pagdating sa hukuman ay dismiss. So, yung pangako niya na tutugisin niya, nakakuha niya, pero dahil ang hukuman ang nag-dismiss, hindi siya sabihin, teka muna, hindi ako nag-gana niyan.
Hindi ko nahawak yan, nahukuman yan. Oh. Yan ang ibig sabihin yan. Kung yung una, ibig sabihin naglalaglagan na sila. Ilalaglag nila yung mga dinidimanda nila para hindi na makarating doon sa dulo ng katiwalian Hmm. at managot yung pinakautak ng katiwalian.